Una balita, isang bahay sa Barangay Commonwealth sa Quezon City, 2 beses nasunog sa nakalipas na magdamag. Narito ang report. Malayo pa lang tanaw na ang nagngangalit na apoy na lumamon sa isang bahay sa kanto ng Don Jose Avenue at Doña Maria Street sa Don Jose Subdivision, Barangay Commonwealth sa Quezon City kaninang madaling araw. Ang babaeng ito, mangiyak-ngiyak na lang habang pinapanood ang mga bumbero na pilit na inaapula ang apoy. 1:25 nakakahiga ko lang, may naamoy na akong usok, pero hindi ko naman pinansin. Pero nung inulit ko ulit na maano ni usok, may narinig na akong 2 lalaking kumapalampog na sunog. Nung tinignan ko na, nakikita ka na dito may halong fog at saka yung usok. Nung sinilip ko dito sa may kanto poste, umaano na, lumiliyab na. Pasado 1:30 ng madaling araw nagsimula ang sunog na inabot ng 1 oras bago naapula. Kwento ni Valencia, ilang oras lang bago nito ay nagkasunog na rin sa bahay. Mag-aalas 8:30 kagabi ito nagsimula at nagtagal ng mahigit 1 oras. Galing akong simbahan. Sabi ng tricycle driver, nasusunog yun sa amin. Nung sabi sa akin na, ma'am, sumakay na kayo, sumakay na kagad ako, kaya nag-alok kagad ako sa anak ko, nandito eh. Ngayon sabi sa akin, yung sa likod nga daw, medyo umaapoy na. Kaya ang ginawa ko, may mga bumbero na kagad dumarating. So, mga away lang siguro na patay naman. Ayon sa mga bumbero, mabilis ang naging pagkalat ng apoy kaya natupok ang buong bahay. Di nagkasunog kanina. Ibig sabihin dun, may natira pang apoy. Umapoy uli yung lumaki. Ganun ang nakikindel. Pero ito, hindi natin masasabi nakikindel kasi mabilis yung kanyang, sabi nga natin, makikita natin, mabilis yung paglaki ng apoy at natupok pa yung buong bahay. So napaka-iksi lang ng pagitan ng oras. Umabot ito sa ika-4 na alarma bago tuluyang naapula. Pero naabunan nito ang tinatayang nasa 5 milyong pisong halaga ng ari-arian. Ipinagpapasalamat na lang ng mga nasunugan, walang nasaktan sa kanilang mag-anak. Patuloy pa rin ang investigasyon sa insidente. Para sa unang balita, Micaela Papa reporting. Isang Indonesian national arestado matapos mahulihan ng 3 kilo ng shabu sa Ninoy Aquino International Airport. Nasa kustodiya na ngayon ng NBI ang tayuhan na pinag-iinala ang miyembro ng West African Drug Syndicate. Narito ang report ni Maria Ausente. Nakatakip ang mukha ng iharap sa media ang 28 taong gulang na kinilalang si Miria Aprederi, isang Indonesian national na bukod sa pagiging sales lady, drug courier daw at miyembro ng West African Drug Syndicate. May 20 nang mahuli siya ng NBI at NAIA Police. Bit-bit ang isang maletang may 3 kilong shabu na nagkakahalaga ng 17 milyong piso. Papunta raw sana siya ng Malaysia. Base sa passport, galing siya ng Mali, dumaan ng Ethiopia at Dubai hanggang nakarating sa Pilipinas. They're able to identify yung weakest airport natin dito. Kaya yun ang binabantayan namin ngayon, especially mga parating. We believe that siya yung mag-deliver dun sa intended destination sa Indonesia. $1,000 ang in-offer sa kanya for this travel. No? Nakalusot sa x-ray machine ang bag na dala ni Aprederi, buti na lamang daw at naamoy ng K9 unit. Itong nakubero ng telan to, dito na inilagay yung mga gamit. Maliban daw sa mga Pinoy, gumagamit din ng ibang foreign national ang West African Syndicate sa drug operations sa bansa. I suppose, time out muna sila dito ngayon na mag-involve ng Pilipino. Umaasa ang NBI na magiging susi si Aprederi laban sa West African Syndicate, lalo pat handa raw itong tumulong sa mga operasyon ng otoridad. Para sa unang balita, Maria Ausente reporting. Kaunay po ng balita ngayon, makasap natin si PIDEA Director General Jose Gutierrez. Director General Gutierrez, good morning po. Good morning, Arnold, at sa ating mga televiewers. Sa pagkakahuli po ng Indonesian drug bill na ito, anong hakbang na ginagawa ng PIDEA para mapaigting pa rin yung kampanya kontra droga po, Director? Una, yung mga networking natin at coordination sa lahat ng law enforcement agencies. Opo. Hindi naman namin sinasarili lang ito dahil malaki ang problema. Ngayon, yung lahat ng airport na merong mga weak links, alam nila to kung nasaan ang mga ito at binabantayan ng ating mga K9. Especially yung mga parating na galing sa labas na papunta rito kasi mostly hindi na-check yun. So itong ating tinututukan ngayon at
pinagtutulungan ng lahat ng iba't ibang ahensya. Ano mangyayari dito sa Indonesian national to? Idideport ho ba to o dito ikukulong? Kung wala naman tayong arrangement ng exchange sa Indonesia, dito ikukulong Dito ito. yan. Yes. Wala tayong parusang bitay eh. Okay, Oo nga. yung X-ray machine ho, ang batay sa report, hindi yata na-detect o nakita no, sa loob ng kanyang baleta, yung droga. Buti na lang ho, naamoy daw ng K9 unit. Tama ho ba? Ganun nga yan, Arnold. Kasi Oo. kung mapansin ninyo, yung x-ray, mostly, Opo. yun ay ginagamit pagka incoming passengers palabas Okay. ng bansa. Hindi papasok. Oo, yung mga incoming, ito mga arrival, halos hindi na ito sinicheck. Random lang ito. At nilalagyan ng sign kung meron silang suspetsa. Pero tayo, ang ginagawa natin ay sinusuyod na ng K9 lahat yan. Okay. Ito bang Indonesian national ito, willing naman ho magbigay ng mga impormasyon para makatulong sa kampanya natin kontra droga, Director? So para sa ngayon, tinitingnan natin ang mga revelations niya kung totoo. Kasi kung mapansin mo, nanggaling ito ng Dubai, pero before Dubai, nanggaling pa ng Ethiopia. Ethiopia Oo. Oo, kaya yung dating sa atin, na-i-profile na kasi Pilipino, napakarami. Okay. So nagpapalit sila ng style, ibang mga... Director, pagdating ho ng Pilipinas, dito na ba ibabagsak yung droga na yan o tsaka sila lilipat naman ng China uli? Ang sinabi dito, ang revelation dito, ipapasa lang to sa iba. Oo. At papunta rin ng Indonesia. Pwedeng siya ang dadala din. Pabalik ko na Indonesia naman. Oo. So anong nangyayari? Iniikot-ikot muna yung droga bago ibagsak talaga sa merkado. Tama. Para kagaya nito magdadala na to, kung Indonesia nito, Oo. kung magagaling ng Pilipinas, hindi questionable na pauwi na sa kanila. Oho. Magkano nga ho ang halaga nitong nasa kote ninyo? Ito mga 17 million itong 3 Wow. kilo na to. Okay. Congratulations, Director. Maraming salamat po. Salamat po, Arnold. PIDEA Director General Jose Gutierrez. Bureau of Corrections Director Ernesto Diokno haharap sa fact-finding probe ng Department of Justice ngayong araw. Kaugnay ng paglabas ng Bilibid Compound ni dating Batangas Governor Antonio Leviste. Voluntaryong nag-leave of absence si Diokno habang isinasagawa ang investigasyon. Narito ang report ni Jam Sisante. As God is my witness, ladies and gentlemen, may I be struck by lightning and be damned to eternal hell if anybody is responsible for my going out. Naging emosyonal si dating Batangas Governor Jose Antonio Leviste sa pagdinig ng DOJ fact-finding panel. Giit niya, siya lang daw at wala ng iba ang responsable sa paglabas niya sa New Bilibid Prison nang walang permiso noong nakarang linggo. Maniwala pa kayo sa akin. Kung gusto niyo mambitay, ako na ho bitayin ninyo. Wala akong may kasalanan dito kundi ako. Sabi ni Leviste, hindi raw siya nagpaalam sa kustodya niya na lalabas siya ng compound para magpadentista sa Makati. Palihim daw siyang lumabas sa kailang coaching nagdadala sa Bilibid ng fertilizer at iba pang material para sa kanyang Billion Peace Program. Pero habang ipinagtatanggol ang mga opisyal at gwardiya ng NBP, inamin ni Leviste na madali lang maglabas-masok sa compound dahil sa dami ng exit dito. Is it easy for an inmate, for that matter, to go in and out of prison? I mean, the opportunities. He is not allowed